Ang daddy ko po ang panganay na lalaking anak. Sumunod po siya sa ate niya na katabi ko po kanina. Ang inyo pong lingkod, si Doc Ivan ang panganay pong apo. At yung tatlo ko pong anak ang panganay pong apo sa tuhod. So, doon mo makikita na malapit po tayo sa lola. Hindi mo ako nagkaroon ng lolo. Hindi ko na po nagisna ng lolo ko pareho sa mother side at sa father side. Ang nagisna ko lang po ay lola ko sa mother side at lola ko sa father side. Some 2 years ago, parang nga tayo BGB boy, ay lola ko sa mother ko ang inalayan ng ganitong pagpaparangal o Bible service. Sa pagkakataong ito, ang natitira ko pang lola, ang nag-iisa kong lola, ang inyo namang binibigyan ng Bible service. Sabi po nila, kung ano ang puno, yun ang bunga. Di ba? So, sa pag-alis po ng lola, nakita ko yung lungkot ng mga tita ko. Ang tita Oni, ang ninang Aileen, 10 na kayong mga anak. In fact, pati ang Uncle Chris ko na sinasabi ni Jonathan na nasa abroad ay agad na pinagpili na Doc Chart. I-chart po ang tawag nila sa akin, huwag mong pababayaan si Lola mo sa ulit pagkakataon. Kaya po, magmula po sa ospital hanggang sa kasalukuyan, hanggang bukas po siguro, sa huling pagkakataon ay paglilingkuran ko ang lola ko. Sabi nila, close ka ba sa lola mo? Nung nasa meeting kami nung unang gabi. Sabi ko, iba-iba ang definition natin ng closeness. Pero siguro, dapat kong isagot, mahal ako ng lola ko. Tama ako si partner. Napaka-alalahin ng lola ko. Siya mag-isa tuwing Pasko at alam ng mga pinsan ko may ikot para siyang si Santa Claus. Kahit ano, sa abot ng kanyang makakayanan ay hindi siya nakakaligtang. Maalala kami. Birthday ko, nagugulat lang ako, meron akong regalo sa lola ko. Wala siyang pinipili, wala siyang nakakalimutan. Kahit nga kami, ako mismo ako niya, no? Hindi ko ako may sabihin, hindi ko gano'n kadalas kong maalala. Subalit sa kabila po noon, naniniwala akong walang inalakitang lola, no? Sa kabila ng mga pagkakataong gano'n. Ang hindi ko lang po makakalimutan ay yung huli ko pong pagdalaw sa kanya ng Pasko, kung saan ay nagtatatak ko siya, no? Para salubungin ako sapagkat yun yata ang naging huling pagdalaw ko na malakas siya. At sa uling pagkakataon po, ang nakakatuwa po, nung siya po ay matapos operahan kung saan hindi ko siya nadalaw, nagpasiklab pa si Lola. Bagamat siya po ay masasabing paralyzed at nawala ng boses, sa pinagbipisita po kami, pinapasayaya pa po kami. At palagay ko yun ang bagay na hindi namin makakalimutan lahat, na yung nagpapakita siya ng sigla despite of her condition. Ang bagay lang po na gusto kong iparating sa aking mga kamag-anak ay bukod sa lungkot, bayaan niyo po sabihin kong masayang-masaya po ako ngayon. Ang dati ko po 42 nung mawala. At alam ko po, alam ng mga kapatid niya, na kung meron pong dalawang mahal sa kanya, kasama niya na po ngayon ang inang ko, at ngayon po, kasama niya na ang lola ko. Kaya po kahapon, sabi ko sa Auntie Aileen ko, Inang, let's celebrate. Sapagkat yung tatlong nagmamahalan ay magkakasama na. Huwag tayong malungkot, sapagkat sa mga oras na ito, naniniwala akong sila ay nagsasaya. At sasabihin nga siguro ng speaker natin mamaya, na pag nakita nilang malungkot ang mga taong iniwanan nila sa mundong ibabaw, ay sigurado pong hindi nila ito magugustuhan. At lagi nga pong sinasabi, set free. Dahil napakaganda naman po ng edad ng aking lola, at masasabi naman po din, iniwan niya po tayo ng nasa magandang kalagayan. Sana po ay sa pagkakataon ito ay nabigyan ko ng magandang pagpaparangal ang aking lola, ang
natitirang lola. Lola, mahal ka po namin. Asahan mo po na isasama kayo sa aming panalangin sa darating po namin pagpupulong sa Marso at mananatili po kayo sa puso namin mula sa inyong anak, sa inyong apo at mga apo at apo sa duwan. We love you, Lola. Maraming salamat po. Palakpakan naman natin ang aking lola.